Kaya, minsan madali ho tayong masaktan, madaling matamaan. Pero sabi nga, ang salita mo ng Diyos, parang ano yan eh, parang magkabilang ano po, no? Sabi nga, talim. Talagang, pagka, di ba nag-message ang ating pastor, isang sapul na sapul tayo. Tama po ba ako doon? Pero yung iba, yung iba, dahil nga sa hindi pinag-iisipan, pinagnilay-nilayan, parang feeling, siya yung pinatatamaan, which is wrong. Mali po. Sabi dito, i-meditate, pag-isipan, pag-nilay-nilayan kasi, para lang yan tayo umaharap sa mirror eh. Kapag ka nagbasa ka ng Biblia, kahit anong tago mo, ito ka. Ipapakita sa ng Diyos kung sino ka. Sa tao, pwede ho tayong magkunwari. Sa tao, pwede tayong magtago. Pero dito, kapag binasa mo to at tumarap ka sa Diyos, hindi mo maitatago ang sarili mo. Amen po ba? Sinabihan ng Diyos, i-meditate, pag-isipan, pag-nilay-nilayan ang kautusan ng Diyos, araw at gabi. Araw at gabi. O di ba? Tayo, pag nag-devotion, araw at gabi ba? Hindi naman, di ba? Minsan nga ako na, sa sobrang busy. O di po ba? Totoo naman yun. Minsan sa sobrang busy. We failed this day to read our Bible. Mag-devotion. Nag-fail doon tayo dyan. Aminin natin sa hindi. Pero dito kasi malinaw. Malinaw na sinasabi. Kaya nga, dito talaga pagka umano ka sa salita ng Diyos, hindi ka ligtas eh. Talagang tatamaan ka. May tama ka. May tama ka. Araw at gabi, can you imagine na babasahin mo, pagising mo sa umaga, basa ka na ng Bible, sa gabi, babasa ka ulit. Di ba? Araw at gabi. Walang patid. Sinabihan niya siya na ang pinakamabuting paraan para ihanda ang sarili sa mga pagsubok sa buhay, ang pagiging isang tao na babad sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mo natin